And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Ang tanghali po sa inyo lahat, and I'm glad we're back. Amen. At balik po tayo sa ating magandang programang at paboritong programang The Baptist Lunch. No? Kaya salamat sa Panginoon, may maganda po tayong araw. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakasabay po ako ngayon. At bago man magsimula pa ng ibang trabaho, at least nakasama pa ako ngayon dito, mga kapatid, no? And pero alam niyo, sinisikap po natin na tayo lagi ay magkakasama-sama sa programang ito kasi gustong-gusto ko nagkikita-kita po tayo. Okay? So magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng inaabot na programa pong ito. Ako'y naniwala na tayo pagpapalain po sa araw na ito, no? Pagpapalain tayo sa mga programa. Yun, makikita nyo, marami tayong marami tayong kasama rito ngayon. At bibigyan ko rin po sila ng pagkakataong makabati, no? At sa lahat po ng taga-subaybay, mga kapatid, at magsimula na tayo mag-tune in at ipasa po natin ang ating link. Okay? All right, bigyan natin pagkataon si Pastor Dexter on my left, no? Nabatiin po rin kayo. Magandang tanghali po sa lahat na sumusubaybay sa TV natin. Dalangin ko na kayo patuloy na manatili po dyan sa ating pakikinig sapagkat marami po tayong matutunan at binabati ko rin po ang taga Mindoro, si Nanay Joy na nakikinig dyan. At Preacher Jude sa Bulunakaw at ganito si pamilya ni Preacher Jingoy at iba pang mga members na nakikinig sa TBL. Muli, magandang tanghali po sa ating lahat. Alright. Alam nyo, hindi sana ako kasama. At meron sanang talagang inaasikaso pa. Hindi ko naman sinasabing hindi importante ito. Alam ko, every time na ako'y magsasalita po sa inyo, importante mga kapatid. Kaya lang, kanina talaga nagkaroon ng problema ang ang aking cellphone mga kapatid. But salamat sa Panginoon, naayos naman na ngayon. Okay? Alright, and sabi ko kay Janil, kayo na muna ni Pastor Dexter. Pero salamat sa Panginoon, nakasama po ako ngayon. Okay? Janil. Amen. Muli, magandang tanghali po sa ating lahat. Welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch, and we're blessed to have our pastor once again. And of course, North, South, East, and West Corner, ay patuloy po kayo magantabay. Keep tuning in. Especially shout out to all the wives and the mothers out there. This is your episode. Kaya wag po kayong mag-atubili na magsubaybay and comment. Join us in the comment section. And of course, sa lahat po ng viewers natin nationwide and worldwide, to our viewers out there, keep tuning in and praying that will be a blessing to you for this Baptist Lunch Week Starter episode. All right. Thank you, Janil. Okay, ngayon bibigyan ko rin po ng pagkataon kasi marami akong kasama rito. Maganda ho, mabigyan natin talaga ng pagkakataon yung marami para makapagsalita patungkol sa ating napakagandang topic, mga kapatid. I like our topic, mga kapatid. How to cope up with a busy husband. Maganda po yun. Okay? Alright, bibigyan ko po ng pagkataon ng aking matagal nang hindi nakikita ang mga host dito, co-host. Wala pong iba, kundi si Marnelli. Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po. Welcome back po, Pastor Hill. And sa lahat ng mga PSS students, mag-break muna kayo saglit sa inyong pag-aaral. Manood muna kayo ng Baptist Lunch. At let's pray na sana makapasa lahat for the midterms mamaya. And mayong udto sa lahat ng mga nanonood from Davao City and also from the West Bank family. Hello po sa inyong lahat. And kay JJ, hello Jay, at kay Daddy at kay Jeremiah. Yeah. By the way, baka nagsusubaybay hindi ko lang alam kung paano, si Pastor Willie. No, si Pastor Willie. From Digos. Maayong ugto kaninyo mga taga Digos. Digos. Sana nakachampa tayo doon. Pastor Willie, at yung ating mga magagandang moments dyan.
Namimiss ka lagi ni Pastor Dexter. Mahal ka namin dito, Pastor. Mahal ka namin dito. Okay? Alright, Cynthia. Magandang tanghali po sa ating lahat at ngayon muli ay nandito ang The Baptist Lunch kung saan ay tinatalakay ang usaping mag-asawa, usaping pamilya, lalo na sa isang ina na kung saan ay ito talagang binuo itong programang ito para sa mga ina ng tahanan na akala ninyo kayo na may pinakamahirap at pinakamabigat na katayuan, pero merong isang magsasalita rito na makikita nyo ang maayos na kasagutan. Kaya sa lahat, keep on tuning in and pass the link. West Bank, hello po. North, South, East, West. At sa mga kaibigan nating nasa ibang bansa, nakita ko na si Ma'am Arlene Frejones, maging mga kasamahan natin dito, yung mga naging dati na nating guest. Nakita ko si Ma'am Tang, lahat na, marami sila. At ganun si Ma'am Blessy, at sa lahat na, ganun si Ma'am Flor na nasa Japan. At saka, hello Pauline, alam ko magre-reply ka ngayon kasi ang pasok mo ngayong hapon. Kaya keep on tuning in at matuto tayo sa ating programa ngayon tanghaling ito. Magandang tanghali sa lahat. Alright. Okay, at ngayon naman po ay akin po ipipresent po sa inyo ang atin pong guest ngayon. Ano? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, nakasama po natin siya. At bagamat nag-iisa siya, pero alam kong marami tayong maririnig sa kanya at matututunan. Ano? Lalong-lalo, ako talaga masasabi ko na po sa inyo, siya ay napakabuting asawa at napakabuting ina. Ayon lamang po sa aking pagkaalam, bahala na yung kanyang asawa rin magsalita. Kung gusto niya magsalita, pumunta siya rito. Basta't yun ang pagkakilala ko. Siya ay mabuting asawa at mabuting ina. Kung may reklamo ang kanyang asawa, pumunta ka rito. Magsalita ka. Yan ang maganda. Okay, let's welcome sa atin pong programang The Baptist Lunch, mother and wife's episode. Okay? So let's welcome Sister Juby Plumentera. Amen. Maraming salamat po, Pastor. At magandang tanghali po sa ating lahat. At hello po sa aking family, kay Brother Mar nasa trabaho, si Mark, si Jam, si Steve, at si Gab po andito. Alam ko po nanonood sila ngayon. Nanonood ba si Mar? Yes po, manonood po yun sila. Hinahamon kita, Mar, kung may reklamo ka. Kung may reklamo ka sa mga sinabi ko, hinahamon kita. Pumunta ka rito. Huya! At hello po sa lahat. Alright. Amen. Thank you, Sister Juvie. Pero bago tayo magpatuloy, ay babatiin ko muna ang aking nalalapit na kumpare. Sa kanyang, hindi ko alam kung pang ilang kaarawan eh. 55? 55th? Hindi ko alam eh. Paki-comment naman dyan sa mga ano po. 55 daw, Brother Al. Happy birthday, Brother Al. Iniimbita ko sana si Brother Al dito para dito tayo mananghalian ngayon kaso talagang alam ko naman, alam ko pagka ang celebrant ay celebrant talaga, nasa kanyang kaarawan, talagang mahirap kausapin. Alam nyo, kayong mga, by the way, kayong mga bumabate, pag bumati kayo, huwag na kayong magwag kayo sumama ang loob nyo kung hindi man kayo sasagutin kasi ang daming inaasikaso niyan. Ay bumati na lang kayo at makiisa at magpaipanalangin ang mga susunod pang taon ni Brother Al. So happy birthday Brother Al. At alam ko merong selebrasyon dyan mamaya sa Cavite. Kaso talagang hindi namin mahabol din kaya dito ko rin sana inaanyayan si Brother Al. Pero alam ko talagang grabe ang kanyang schedule. Naunawaan ko yan. Alright. And mamaya susunod dyan ang mga ilan na mga nandito. Okay? Alright. So again, maraming salamat sa lahat. At batiin nyo lang po si Brother Al mamaya. Okay? Amen. Marami na po bumabati sa comment section.
Marami nang bumabati. Yun. Marami na po. Tad-tad na po, tad-tad. Yun, tad-tad na pala. Puro bati na. Okay. Sana mabusog mo kami. Alright. Ay, mali yata yun. But anyways, alam ko naman alam ko talaga na may mga special tayong pagtitipon patungkol sa bagay na yan. Alright? Okay. Dadako po tayo ngayon sa ating mga aralin. Alam nyo, napakaganda po ito, mga kapatid, itong topic natin ito. Pero gusto ko lamang po na ipaalala po sa inyo. Ito, kasi may mga issues, kapatid, na dapat nating nakakalimutan pagka magkasama na ang mag-asawa. You see, now, alam nyo, dito sa Book of Ephesians, mga kapatid, nandiyan po yung command sa asawang lalaki, sa command ng asawang babae, na kung ito po ay pagkakatiwalaan ng lalaki at babae na magsasama, ay talagang magiging maganda ang pagsasama. Okay. For example, ang sabi po ng Biblia sa verse number 22 na palagi po natin binabasa sa verse number 22. Pero bago po yan, mga kapatid, bago po yan, sa verse number 21, napakaganda. Ang sabi ng verse number 21, submitting yourselves one to another in the fear of the Lord. You see, so naunawaan niyo po ba na yung submission ay hindi lamang po para sa babae, kundi para sa lalaki. But, eto po'y submission sa gustong mangyari ng Diyos. That's Hindi right. po ito submission sa gustong mangyari ni Mrs. At gustong mangyari ni Mr. That's right. Tingnan nyo mabuti, ha? Very Tingnan nyo, clear. may direction, mga kapatid, I hope nauunawaan po natin ang salita ng Diyos. Tingnan nyo mabuti, ha? Alright. In fact, napakaganda nga po dyan, May mga bagay na dapat natin pasalamatan at dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Pero ito po sinasabi, submitting yourselves one to another. Okay? Now, bigyan po natin ng ibang word yan, yung submitting na yan. Alam niyo po ba yung submitting? Ang implikasyon po dyan ay respecting one another. You see? So in other words, mga kapatid, tayo po ay, kung nire-respeto mo ang asawa mo, magsasubmit ka sa kanya. In other words, hindi po ang ibig sabihin ng submission ay pinag-uusapan ang inferiority. Wala po. Hindi ang ibig sabihin, pag nag-submit ka, ay inferior ka na sa asawa mo. Mali yun. Mali yun. Ang submission ay hindi po inferiority. Hindi po pinag-uusapan dyan kung sino ang inferior. Hindi po yan katulad sa UFC na pag nag-submit ka, talo ka. Hindi po Sa mag-asawa, pag nag-submit ka sa isa't isa, panalo ka. Iyan ang ayaw. Parang wala tayong palagpak doon. May natong ating mga operator natin ngayon. Hindi rin nila matanggap. Hindi nila. Sana pag nag-asawa, mabuisit kayo niyan. Alright. So, makikita niyo, mga kapatid, na ang submission dito ay hindi usapin yung inferiority. Pag ang babae nag-submit sa lalaki, hindi ka inferior sa lalaki. At ang babae naman nag-submit sa ang lalaki naman nag-submit sa babae, hindi ka rin inferior. Hindi ibig sabihin talo-talunan ka na. But the issue here is you are respecting your wife or your husband. Okay? When a wife submit to her husband, ibig sabihin, nire-respeto niya. So makikita niyo may direction yung submission. Right, yes sir. Ano yon? In the fear of the Lord. Yeah. You see, Amen. anumang submission na walang respeto sa Diyos. Naunawaan niyo po ba yung anong yon? Yung fear na yon? Hindi po yun terror. Yeah. Hindi ka na-terrorize, no? Hindi ka tinakot, hindi ka sinigaan kaya ka nagsasubmit. No. Nagre-respeto ka. Kaya ngayon, in reverence, sa pagkakilala mo sa Diyos, okay? Kaya ang pinakamaganda rito, mga kapatid, napakagandang bigyan natin ng pansin. Gaano mo kakilala ang Diyos? Yun. Alam niyo ang problema kasi, bago mag-asawa, ang pinipilit nating kilalanin yung mapapangasawa.
Pero dapat ang unang kikilalanin natin ay ang Diyos. Yun. Tama. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng lahat eh. That's right. So pag kilala mo ang Diyos, wala kang problema sa makakasama mo na hindi mo pa gaanong kilala. Very clear. Bakit? Kilala yan ng Diyos eh. Correct. No, pag kilala mo ang Diyos, kilala na ng Diyos ang asawa mo, eh makikipag-usap ka sa Diyos. Sinong sinusunod mo? Diyos. Yun. Ngayon, susundin ko, nagsasubmit. Bago ako mag-submit sa asawa kong lalaki o sa asawa kong lalaki, bago ko siya respetuhin, nire-respeto ko muna ang Diyos. Kaya madali mong respetuhin ang kahinaan ng iyong asawa kung nire-respeto mo ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa iyo para magawa mo ang isang bagay na hindi mo kayang gawin para sa kabubuti ng isang long-lasting relationship. You see? So tandaan niyo yan, ang isang long-lasting relationship ay hindi galing sa galing ng lalaki or galing ng babae, kundi dahil sa galing ng Diyos. Amen. Alright? Nandiyan po yan. So makikita nyo, pagka ito ho ang laging kinikilala mga kapatid, napakaganda ang relationship. You see, now, for example, paano ka ngayon magko-cope up sa busy husband para ma-maintain ninyo ang isang long-lasting relationship? You see? Kasi hindi, sabi na imposible magkaroon ng long-lasting relationship na hindi kayo nag-uusap. Totoo yun. Bakit hindi nag-uusap? Eh kasi busy yung asawa ko eh. You see? So, hindi sapagkat busy, wala na kayong time na hindi mag-usap. Maraming paraan para mag-communicate sa isa't isa. That's right. You see? In fact, marami na ditong usapin. So, ano ngayon? Biblia muna tayo, ha? Biblia muna tayo bago tayo dumako sa opinion ng mga tao. Okay? At mga nangyayari sa tao. Alright? Ang sabi ng Biblia, tingnan nyo mabuti, ano? Pagkatapos sabihin sa verse number 21, sinabi ni Paul particularly sa verse number 22. Ano sabi sa verse number 22? Okay? Wives o particular? Very specific. Okay? Submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Inulit na naman yung verse number 21. Pero in particular, yung wife na ang kinakausap. Pastor Dexter? Yes, sir. Yes, sir. Oh, wife na ang kinakausap. Na ang sabi, mag-submit ka as unto the Lord. Kasi, bakit as unto the Lord? Referring to verse number 21. Correct, sir. In the fear of the Lord. Tinutumbok. Oh, tinutumbok na. Talaga. So, makikita mo, ang objective ng submission talaga, primarily, hindi doon sa partner mo, That's hindi right. sa asawa mo, kundi sa Diyos. Laging as unto the Lord. Yes, sir. You see, ang tanong ko, gaano mo ba nire-respeto ang Diyos? Yun. You see? That's right. So kung nire-respeto mo ang Diyos, imposibleng hindi mo re-respetuhin ang asawa mo. Eksakto. Yan na yun. Di ba? Yeah. So, ang issue rito is respetuhan. Hindi mawawala yung submission at hindi mahirap ang submission kung kilala mo ng mabuti ang nagbuo ng iyong relationship. You see, sino ang sentro ng relationship? Ang Diyos. Kaya laging magsasubmit ako sa gustong mangyari ng Diyos. Wow. Kaya makikita mo mga kapatid, makikita niyo mga kapatid, napakarami na mga issue sa mag-asawa na halos parang yung mga issues ng mag-asawa, parang rason na para mag-iwalay na sila. You see, sapat na to, sasabihin na, grounds na yon para mag-iwalay kami, Dex. Wow. Ganon, di ba? Yes, sir. So, may mga asawang ganon. Sa halip na maghanap ng kaayusan, hahanapin ang rason para mag-iwalay. Eh, buisit na yan. Bakit pa kayo nag-asawa? Yan Kasi ang sinasabi ko lagi na lamang hanapan, lagi na lamang sisiyan, ikaw kasi. You see, pero pag hinanap mo, yung grounds na binibigay ng Panginoon, sinasabi ni Paul, as unto the Lord, in the fear of the Lord. Lahat eh. Pag narinig mo yung salitang submission, laging in the fear of the Lord, as unto the Lord. Di ba? Submit. Okay? So, laging Diyos. Ngayon, kung laging Diyos ang nasa isip natin, mga kapatid, at yung laging dahilan ng pagsasama ng iyong respeto ay walang maghihiwalay. Walang magiging problema, sir. Mauunawaan mo lagi ang pagkakamali. Yeah. Kasi mauunawaan mo lagi. Kasi, look, tandaan natin, kung as unto the Lord, yan ang picture dito eh. Pag tinuloy-tuloy mo rito, as Christ loved the church, anong ginawa? That He gave Himself
for it. Okay? So, gano'n naman uli. Paano mo ihiwalayan ang isang bagay na ibinigay mo yung buhay mo doon? Sabi ko nga, may hiwalayan mo pa ba ang buhay mo kung nandun yung buhay mo? Yes. Oh, ikaw, hindi mo na kayang hiwalayan si Joy. Kung ang buhay mo, Pastor Dexter na kay Joy na. Nandun na, sir. Oh, kung nandun na, paano mo hiwalayan? Paano maghihiwalay yung... parang kaya tama ang sabi ng Biblia eh. Kamatayan lamang ang... Makapagpahiwalay. Yun. Bakit? Kasi, as far as yung kaluluwa natin is concerned, saka yung body natin, maghihiwalay lamang ang body mula sa kaluluwa at ang kaluluwa maghihiwalay mula sa body pag dumating ang kamatayan. Yes, sir. Kung ang buhay mo, nasa misis mo Ayan na, na. maghihiwalay lang yan. Pag namatay ka, Wala na. wag naman sana. Huwag muna, Diba? sir. Huwag muna. Ano? Huwag muna. Wag muna. Huwag muna, Ben. Oh, yun. So maliwanag tong usapin na ito, mga kapatid. Yes, sir. Kasi ang punto ko dito, ito napakaganda. Pag itong dalawang ito, mananatili ho. Kasi para bang ang usapin niyo parang ang dali na maghiwalay eh. Yeah. Wala na yung tinatawag na long-lasting relationship. You see, why is that? Because I cannot cope up with my busy husband. Ganun lagi ang rason. So ginagawang rason yun para hindi na sila magsama ng matagal. Yes. Gaganon, hindi niya na ako pinapansin, ni hindi man niya ako kausapin, o mamaya sasabihin natin kung bakit yan. Inilatag ko lang muna ang Biblia. Yes, sir. Kasi dapat maunawaan natin kung ano ang nagpasama sa inyong dalawa. You see, hindi yung dahilan lang sa pa-selfie-selfie ninyo, nagsama na kayo, mga tinamaan kayo ng selfie. You see, yan ang alam mo, mamaya na. Oh. Okay. Ricardo. Kasi maganda yung mga usapin namin kahapon nila, Brother Roy. Eh. Pero alam niyo mga kapatid, ito yan eh. Sa husband, ano naman sinabi? Husbands, love your wife. Wives. Even as Christ loved the church. Okay. Even as Christ is the head of the church and He is the Savior of the body. Okay? Now, husband, love your wife. You see, ang ganda-ganda mga kapatid sa verse Yes, number sir. 25, di ba? Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. So nakikita nyo, na yun lagi ang dahilan mga kapatid. Kung yun lagi ang magiging dahilan ng pagsasama ng dalawa, hanapan nyo nga ako ng loopholes dyan, hanapan nyo ako ng space dyan, na magiging dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa. May nakikita ka pa ba? Wala. Wala, sir eh. Kasi laging even as Christ eh. Di ba? Laging even as Christ. Wala tayong makikita. So sa madaling sabi mo, kapatid, walang reason para ang mag-asawa ay hindi magkaroon ng long-lasting relationship. Yes. Magkakaroon tayo talaga ng long-lasting relationship. Bakit? Biro mo sa verse number 20 to 21, meron. Verse number 22, meron. Yes. Verse number 25, nandyan lagi si Kristo. Pero tanggalin mo si Kristo dyan. Wala na. Wala na. Sira na, sir. Sira na. Sira. See? So look at the pattern. Ngayon, eto na ngayon. Ilagay na natin to. Sapat pinakita ko na sa inyo yung grounds. Pinakita ko na sa inyo yung common ground na mag-asawa na bago magbuljakan ba? Bago magsisihan. Wala ka na kasing panahon. Wala ka na. Hindi mo ko naiintindihan. Sabi ng babae. Wala ka ng panahon. Sabi ng lalaki. Hindi mo ko naiintindihan. Mga ganun ba? Bago dumating dyan, pumunta muna kayo sa common ground niyo. Bakit kayo nagsama? Sino ang nagsama sa inyo? Okay? Madaling maintindihan yan. Ngayon, tinan nyo mabuti. Okay? So, makikita nyo, kahit na meron kayong busy husband, ano ang kailangan? Respect. Respect. Yeah, that's it. Okay? Respect. Respect. Meron kayong busy wife, anong kailangan? Respect. Respect. Okay? Yun lagi ang grounds. Ano naman ang gagawin ngayon ng husband? Okay? Now, sabi ng Biblia, mga kapatid, maliwanag. Sa babae, wives, submit. Submission. Nandun. Okay? Submit. Respect. Respect. Right. Okay? Your own husband. Oh. In other words, ilagay natin yung ginagamit ng diablo para maghiwalay, yung mag-asawa. Yeah, yeah. Maganda Alin yan, yun? sir. Busy. Business. Yun. Business. See?
business. Okay? Ilagay natin. Wives, submit unto your own husbands when he is busy. Oh. Him? Palagay mo, Dek. Talagang mahirap na yun, sir. Hirap tibagin. Mahirap yun. Mahirap tipagin. Palagay nyo, ano masasabi nyo dyan? Mahirap tibagin po yun. Okay. Salita na Ilagay na, Kristo. ilagay na rin natin ulit sa 25. Okay. Basa. Husbands, Love your wives, even as Christ also loved the church when he is busy. Amen. Amen. When you are busy, when you are busy, husbands, you still have to love your wife, That's it. even as Christ loved the church. Yeah. Amen. Very clear. Aroy. Aroy. Ano Tagalogin natin para maganda. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae na katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia na ibinigay niya ang kanyang sarili sa iglesia kahit na ikaw ay busy. Oh, boy. Wala na. Panalo. Tapos ang kaso. Tapos ang usapan. Dito po tayo nagtatapos sa programang itong The Baptist Lunch. Wala na. Meron pa ba tayong sasabihin? Wala na, sir. Meron pa ba tayong mahabang usapan? Paano magkakagulo at paano mawawala? Paano mawawasak ang tahanan doon sa kalagayan na yon? Amen. Akalain mo. Okay, sasabihin sa wife, asawang babae, respetuhin mo ang iyong asawang lalaki kapag ka siya ay busy. Busy. Aroy. Ang problema kasi, nawawala yung respeto pagka busy na yung asawa at hindi na siya napapansin. Yun. So anong dapat mong gawin? That's right. Respetuhin mo, alamin mo kung bakit siya busy. Para saan yung kanyang kabisihan? Yun. Hindi ba pambili mo ng bigas? Yun. Huwag mo nang pumutak. Ha? Huwag mo nang magputak. Huwag mo nang pumutak. Ang bihira. Putak kasi kagad paano kung mapuputak ka, di wala kang tutukain? Kaya nga. That's Oh. Tama. Di ba? Tama. Common sense. Oo. Common sense. Putak ka dyan ng Sige. putak. Wala. Paano nang tutukain mo? Gusto palagi na sa tabi. Paano na? Paano? Wala lang. Kahit na magtukaan kayo dyan, manghihina rin kayo kung wala kayong totoong tutukain. Kaya talagang pangunawa talaga, sir. Respeto talaga dyan. Respeto. That's right. Now, paano mo ipapakita ang respeto? All right. Yeah. Involve yourself in the business of your husband. Yun. That's it. Wapo. Yan. Instead na pumutak, magano ka na lang. Involved. Magminggil ka na lang dyan sa gusto niya. Alam nyo, ang asawang lalaki napapagod din yan. Yes, sir. Yun. Kung totoo, kung hindi lang sa ikabubuhay ng pamilya, gusto rin naming mga asawang lalaki na tumigil at maupo at Ang bihira. mag-scroll na lang. Di ba? That's right. Akalain mo, napakahirap din kayo maglakad na nakatungkod. Totoo yan mga kapatid, ha? Oo naman. Hirap kaya kumita, sir. May- Ang bihira. Pambira yung sasakay ka sa aeroplano. Tapos yung unti-unti kang nakahawak dun sa ganung railings, tapos hihatakin mo yung ganyang klaseng katawan. Ang bihira. Mario. One Mahirap. Tapos bababa na naman ulit. Opo. Tapos ang hirap. Tapos puputakan mo? Oo. Ay, pambihira. Ang hirap. Nahirapan ka Yes, ba sa sir. ganun? Ay, ako nga, nanonood lang sa'yo. Hirap na hirap ako. Kumanda ka na, Ma'am Joy. Akalain mo yan. Ang saya-saya natin. Ano? Respeto. Totoo yan. Kaya respetuhin. Respeto Sasabihin lang. mo, paano mo nga ipapakita ang respeto mo doon? Involve yourself sa business Yun. ng iyong husband. Yun, Sa ginagawa, sa trabaho niya. Alright, paano mo i-involve? Alright, sa kanyang kapaguran, ano ang pwede mo maitulong? Yun. Para mapawi man lamang yung kanyang kapaguran. That's right. That's Di ba? it. Sagutin, sir. Sige. Tayo, upo ka muna dito. Bibigyan kita ng ito. Apay. Ay, di maganda? Ay, tanggal ang pagod. Patay. Oo, sir, hindi yung... Habang nagkakape, ano pa? Ay. Hindi himasin yung pae. Ayun. Yeah, Pindot-pindot. Pindutin. Oo. Ay, pag pinindot mo yan, nindot yun. Sa amin, sa Iligan, tawag namin, nindot yan. Nindot. Oh. Nindot kayo. Nindot kaayo. Yun. Huwag yung papalitan ng letter yun. Nindot kaayo yun. Okay. Maganda yun. Very clear. Wapo, maganda yun, sir. Oh, yun, Wapo, diba? maganda. So involved. Yes, sir. Okay. Now, ang husband naman, alam kong busy,
Hindi naman siyempre. Para makita mo yung pero usapin ito ng mga babae, hindi ko dapat banggitin ito. Yes, sir. Kasi pambabae ang usapin natin, kung ano gagawin ng babae. Opo, That's opo. right. Pero pinakamaganda naman dyan sa husband, busy ka na nga, pag uwi mo, may something ka naman para sa misis mo. Nako. Hinihintay na nga, sir eh. Hindi na kayo nag-usap maghapon, wala ka man lang pansit may uwi. Ay, nako. Kahit lumi man lang, di ba? O kahit siopaw man Siopaw. lang. Ano man. Sarap Di ba? Aroy. So, well anyways, ang punto rito mga kapatid, nakikita nyo po, yan ang pinapakita natin. Kasi ang gusto kong ma-emphasize dito is the submission and the love. Wow. Di ba? So, paano mo maipapakita while you are busy? Huwag mong sabihin na nawawala na ang love mo pagka busy ka. Yeah. Nawawala na rin yung love mo pagka, kahit na gaano ka busy, huwag mong kakalimutan na may minamahal ka. Yun. The Sir, best. eksakto sir yung sinabi mo na yan. Sabihin mo kung na bakit yan eksakto. po ang nakakalimutan na po ngayon ng both side. Yeah. Sa totoo lang. Yan na sir kasi nung bago-bago pa lang, nandyan palagi. Yeah. But habang tumatagal, yan na po sir ang nakakalimutan. At napakaganda sir na yan ay ma-remind ngayon. Yeah. Maalala uli kayo. Totoo eh. Alam mo, pero mag-focus lang muna tayo Yes, sir. sa asawang babae. Yeah. Kasi dapat mag-involve talaga ang asawang babae. Yes. Marami siyang pwedeng gawin eh. Huwag ka na maghintay na tawagan ka, ikaw na ang tumawag. Yun. Huwag ka na maghintay na i-message ka, ikaw na ang mag-message. Wow. Pagdating sa bahay, huwag mo nang pagurin muna. That's right. Huwag mo nang pagurin muna. Yeah, ang maliwanag asawa yun. mo. Yes, Maliwanag. Kaya kailangan, pagdating, tanggalin mo muna ang pagod. Pagod. bago mo Yun. Yun. Napakaliwanag naman. Yun. Tanggalin ang pagod. Tanggalin muna ang pagod. Tanggalin ang stress. May salita dyan si Owen Sir Jao. Yan. Magtira ka ng kalakasan. Yeah. Yun. Palagi. Huwag yung laban ng Huwag yung laban. palaging- Plancha ng plancha. Kaya nga Linis. Linis, Pagdating, dadakdakan ka. Ano ka ba naman? Wala, hindi mo lang ako tinawagan. Oh. Ako naging sabay. Ayan. Ako naglinis, ako naglaba, ako nagplantsa, ako nagluto, ako nag-asikaro, ng mga anak mo, ako May panghabol pa. Sounds familiar. May panghabol pa yun. Oh. Akala mo ba ikaw lang pagod? Aroy! Yeah. Pero walang mangyayari. Ang tanong ko ngayon, pag nagganunan kayong mag-asawa, Yeah. eto ang una kong tanong. Yun. Nasaan yung common ground? Alin yung common ground? Nasaan yung respect? Nasaan yung love? Love. Wala na. Nakalimutan siya. Yan sinasabi natin. In other words, sa isa lamang nahanapin ko, para hindi ko nahanapin yung respect, hindi ko nahanapin yung love. Nasaan ang Panginoon? Yun ang sasabihin ko. Tapos na tayo dyan. Tapos na. Yan yung lagi natin pinapaalala nga dito, sir, sa Baptist Lunch. Na talagang, nandiyan sila, Mama Rilel, si Mama Cynthia. Yan yung pinag-uusapan natin palagi. Kailangan, ang pananagutan lagi kasi sa Diyos. Yes. Pangunahing pananagutan natin sa Diyos. Kasi Diyos lahat na nag-utos na mahalin yung asawa. Yeah. Diyos na nag-utos na yung asawa natin magsabit sa atin. So Instruction. pananagutan lahat sa Yes, Diyos. instruction. Hanggang sa anak yun, pananagutan nila sa Diyos. Kaya sila susunod kasi pananagutan sa Diyos. Yun lagi po ibabalik natin sa isipan natin. Wow. Sa Diyos tayo lagi mananagot una. Yeah. Kaya pagka hindi po nirespeto natin, halimbawa, hindi natin nirespeto yung command na yan, hindi natin ipinractice. We're not showing respect to the ones who gave the command. Walang relationship na magtatagal. Yes, sir. At walang relationship na ibibless. Yeah. Sabi ko nga po, sir, kapag hindi natin nirespeto yung relationship natin sa Diyos, hindi mo rin nirespeto yung relationship mo sa asawa mo. Kaya number 1 talaga, yung Panginoon. Yeah. So, kaya sabi ni Sister Linda, Pastor Dex, magbawas ka po ng timbang para naman di mahirapan si Ma'am Joy. Grabe naman. Ano ba naman na... Personal, alam niya. Hindi naman yung lalaki ang pinag-uusapan Pambira dito. naman Pero na- yung babae. Babae muna eh. Ganun din naman yung Ganun ganun din naman yung babae. Yes, sir. Nakakalakad. Para mo na rin sinabing tang, magtabas Magtabas ka rin. Maganda po yung sinabi po dito ni Ma'am. Mag-ano ka rin ng timbang para hindi mahirapan si Rick. Maganda po yung sinabi ni Ma'am Tina. Walang ganyanan. Walang ganyanan. Maganda yung sinabi po ni Ma'am Tina. Ano sinabi ni... May washing machine, Pastor, para di nauubos ang lakas. Yun! naman yan. Sinasabi ko sa Sinabi mo yan, Christy, ha? Oh, yan. Sinabi mo yan. Oh. Siguraduhin mo lang, Bulang. Christy, ha? Oh. At akala Yeah. mo, hindi ko kayang kausapin si Roy, ha? Magdandahan ka dyan, Christy. Para-paraan lang daw po, Para-paraan, sabi ha? ni Nanay Joy. Para ano? Para-paraan lang po, Pastor, sabi ni Nanay Joy. Pero alam mo, yun ang dahilan. Alam mo, Yes, sir. pag hindi naunawaan, hindi nag-involve ang asawang babae sa business
ng kanyang asawang lalaki. Wala, talaga may giyera lagi. Problema. Amen. Problema. Laging may Hamas dito. Yes. Totoo yan. Yeah. Imbis na himas, Pastor, hamas. Yun! Yeah. Ayun! Yan, totoo yan. Totoo yan. Dapat ang lumabas ay mga himas. Himas. Hindi Yun. hamas. Hamas. Yun. Tama. Klaruhin, yan yung word of the day. Yan. Himas, wag hamas. Yun. At hindi natin papahintulutan yan. Kaya alam nyo, mga kapatid, ay talagang ang babalik at babalik lamang po tayo doon sa normal, sa common ground natin. Get involved. Mag-involved. At it doesn't matter na kung wag mo nang hihintayin na ang iyong asawang lalaki ay siyang mauna sa iyo. Sasabihin mo, ay palagi naman niyang busy. Wala nang panahon yan sa buhay ko. Yan, lalaki yan. Oo. Puro kadramahan. Tapusin niyo ang drama. Emosyon na naman. Mag-involve ka. Now, ang tanong ko ngayon ganito. Alright, sa mga asawang babae, ito ang tanong ko sa inyo. Kailan kayo nagsabi sa inyong asawang lalaki na napaka-busy na sinabi nyo sa kanya, Sweetheart, paano ba kita matutulungan sa napaka-busy schedule mo? Oh, pambihira. Grabe yun Di ba? Talagang palagay ko naman, pagbalik mo may siopaw Talagang, yeah. Yes, sir. Pag gano'n ang mga words, ha? Pagbalik niya, siguradong may supot yan. Sigurado. Oo. Talagang. mga supot na mga labahan. Ganun. Tama. But anyway, so, naunawaan niyo po na dapat tayo mag-involve. Dapat kayo mag-involve. Huwag niyong kakalimutan yung ginintuang salita na yon. Wow. Respeto. Yes, sir. Respetuhin ninyo ang inyong asawang lalaki pag busy. Aroy. Right? Alright. Sige, bibigyan natin pagkataon. Baka maubusan tayo ng oras, mga kapatid. Yan na. Maganda itong bakbakan na ito. Ayan. So, nandito po sa ating studio, mga kapatid, si Juvie. Alam nyo, matagal-tagal na rin kayo magkasama nito. Nabubuhay pa noon si Lerma, kasama niya, at kitang-kita ko po ang kanilang buhay, mga kapatid. Yes. At kung paano nila pinalaki ang kanilang mga anak na ngayon ay malalaki na talaga. Joby, maraming salamat na nakasama at naririnig mo yung nakasama ka namin ngayon at narinig mo yung mga usapin natin ngayon. So, alam ko, ngayon, wala si Brother Mar, hindi natin kasama. Pero si Brother Mar ay estudyante, di ba? Estudyante sa PSS. Ngayon, maliban sa siya nagtatrabaho, at ikaw naman ay taong bahay, paano ka naman nagko-cope up kay Mark? Ikaw ba ay nagkakaproblema o ano naman ang may babahagi mo sa punto ng ating talakayan ngayon patungkol sa kung paano natin pakikisamahan upang ma-preserve ang long-lasting relationship na mag-asawa? Wow. Paano mo pinakikisamahan ang asawa na busy sa trabaho? Magandang hapon po muli. Maraming salamat po, Pastor, sa mga katanungan na yun. Sana po masagot ko ng maayos. Sa ngayon po kasi, Pastor, yun nga po, ang ganda nga ng topic natin kasi talagang napapanahon po sa amin bilang pamilya po, Pastor, na napaka-busy po talaga ni Brother Mar. Pero sa biyaya lang po talaga ng Panginoon na kahit papaano po, siguro, hindi ko man masabi na 100%. Pero, natutulungan ko rin naman po siya bilang sa kabisihan ng trabaho niya, nandyan pa rin naman po yung kanyang time sa amin. At, ayun nga po, pagka may time na late na siyang umuwi, kasi nga po nagtatrabaho po siya. Yan na yan. Opo, late na nakakauwi. Although na alam ko naman po kung anong oras siya uuwi. May isa pa, hinahatid at sinusundo niya si Gab dito sa school. Sumasabay na sa kanya. Pagdating po sa bahay niya, lalo pag may klase po, grabe, nire-ready ko na po yung kanyang uniform. Kukunin na lang po niya, nakahanger po. Tapos susuot na niya agad. Tapos punta na agad po siya dun sa
table niya, nag-online class. So, inuunawa ko pa rin po talaga yung ganon. Kasi naintindihan ko naman po. Kasi nung kami rin po, ng estudyante din kami noon. Teka lang muna, Juve. Yan sa ngayon na yan, di ba? Sa ngayon na po yan, Pastor. Nung siya'y nasa serbisyo pa, ganun din ang anong ginagawa mo? Ay, ganito po, Pastor. Kasi nung nasa serbisyo pa siya, yun nga po, bihira lang kami nagkikita. Dito po kami sa Fort Bonifacio, Naval Station pa po kami noon, Pastor, nakatira. So, lang siya, once a week lang po umuwi. Then, pag Sunday, wala pa po kami dito sa church ng Pastor. So, nag-usap kami, sabi niya, parang po kasi, Pastor, may kulang eh. Kasi ako sanay din po ako sa church. Iba nga lang pinupuntahan ko yung church. Yun, sabi niya, hanap tayo ng church. O din, sa madali sabi po, nung dinala po kami rito, hindi na po kami tumigil. At sa biyaya lang po ng Panginoon, Pastor, na kahit papano po is nagagampanan niya ang tungkulin niya bilang asawang lalaki sa amin, sa family niya. Kung baga po, Pastor, is inuunawa ko bilang asawang babae yung kanyang kabisihan sa kanyang trabaho. That's it. That's what we call respect. Oo. Sige, tuloy mo. And then, syempre po, Pastor, hindi naman kami perpekto. Yun nga po, kahit sino nagsasabi, hindi perpektong family. Pero, may time din po na medyo nagagalit siya sa akin, sinasabihan niya ako. Pagka ganun po ang nagiging relation namin, hindi na po ako nagre-react. Pero kasi po ako, maramdamin. Hindi ako magsasalita, pero dinadamdam. Deep inside, masakit sa loob. Yung mga ganun po ba? Pero mas maganda po yung maging ganun ka na lang. Tapos saka na lang kayo mag-usap after na yung galit niya nawala na rin. Humupa. Tapos huhupa yun. Saka ako po yung nangunguna sa kanya na, bakit ganon? Yung mga sinasabi po niya sa akin, binabalik ko yun sa kanya, tinatanong ko ulit, bakit ganon? Pero, kaya basta yun lang ang po namin, ang nagiging routine namin pagka siya po ay may galit sa akin o sa aking mga anak. Hindi namin siya sinasalubong na yung galit niya, magsalita siya na magsalita dyan, tahimik lang kami. Pero mas ang po kasi ngayon din po kasi Pastor. By the way, Juve, putulin ko lang dyan. Kinakausap mo ba yung mga anak mo na pagka ganito si papa nyo ay huwag kayong sasagot, ganyan? Ay, opo, Pastor. Hanggang sa ngayon, inaano ko po yan kasi malalaki na po yung anak namin. Pag kami lang po mag-iina, kahit si Steve, si Jam, si Gab, kasi si Mark wala naman dito, ganun po. Yun talaga po, Pastor, ang sinasabi ko. Pagka si Papa ay may mga ganyang may sinasabi sa inyo, wag na kayong sumagot. Kasi minsan po yung mga bata, sasagot din po talaga yan. So, natitrigger po yung galit ng ama. So, sabi ko, pag kami na lang, sabi ko, wag nyo kasing gawin yung ayaw ni Papa nyo para hindi siya magagalit. Madalas po kami nag-uusap. Ngayon po sitwasyon namin ngayon sa trabaho niya, kasi nga nakapagtrabaho ulit si Brother Mar, ang nangyayari po is pag umuwi siya, hindi namin, yung parang kino-comfort namin yung pagod niya. Parang ganun po. Ibig sabihin, hindi lang ikaw nag-i-involve, pati mga anak mo. Opo, Pastor. At ikaw din naman ang nag-challenge sa mga anak mo na gawin yon. Yes po, wow, Pastor. sabi ko sa inyo kanina eh. Yeah? Guwapo, sir. Oh, di ba? So, alam nyo, ang mahirap nito mga kapatid, imagine kung pag-uwi ni Mar ay hindi lang si Joey naghahanap ng oras ni Mar, wala ka ng panahon sa amin. Wala ka ng ganun. Tapos yung mga anak naman, nga tay, wala ka ng panahon sa amin, puro ka na lang trabaho eh. So, pero ngayon, nakikita na po natin, baliktad ang sitwasyon mga kapatid. It is something, so, binibigyan namin kayo ng clue mga kapatid or ng guidance na pwede itong mangyari. Sapagkat nangyayari, ginagawa ito eh. So, yung tinuturo ng Bible, pag in-apply nyo talaga, pwedeng magkaroon ng long-lasting, it will produce a long-lasting relationship. Okay. Go ahead, sige pa. Ayan po, Pastor. Bali, sa ngayong panahon na ito, ongoing yung aming pagsasama kasi nga, yun nga po, nakapagtrabaho na siya.
Pag dumarating si papa nila at andyan na sila, yung sabi ko, oh, mag-bless na kayo kay papa nyo. Ganon. Kasi minsan po nakakalimot po yung mga bata, pastor eh. Parang nagiging bypass na, passive na lang sa kanila yung minsan. Pero ako po, sinisenyasan ko na yan. Sabi ko, mag-bless kayo kay papa nyo. Kasi alam ko po minsan, pastor, na pagka hindi maganda yung kanyang mood pagdating, basta tahimik lang po kami niya. Tapos minamatyagan namin, kahit yung mga bata, si Papa, bakit ganyan? Ganyan. Sabi ko, hayaan nyo na kasi baka pagod lang. Ganyan. Siya rin po ba yung tipo ng tatay na pag nandun siya, nakikita niyong tahimik, nabibiro niyo rin ba? O talagang tatahimik na lang kayo? Yes, ma'am. Nabibiro din namin, pero limitado. Kasi laging seryoso. Tapos pagka halimbawa nagbibiruan kami, biglang, yun nga, ang usapan is biruan, nagiging seryoso. Yun pagdating sa aming ama ng tahanan. At kayo rin yung isang ina na nagiging mediatress. Kapag may problema si anak sa tatay, nasasabi niyo rin kay Sir Mar? Opo, ma'am. Pag kami lang dalawa, nag-uusap kami. Pero hindi ko lahat nasasabi agad. Kasi iniisip ko. May timing. Opo, may timing. Iniisip ko, nung medyo mga bata-bata pa yung mga anak ko, grabe, napapalo yan. Minsan nga po, wangkok pa, huwag ka magalit sa akin. Noon po, nandito kami sa Apubay, may sipa yan. Yung mga lalaki kong anak. Si Gab lang yata hindi nakatikim. Wow. Kasi punso na, at saka nagsasabi naman po siya na, iba na kasi Sino ganun Marcialo? talaga Oo. Opo, lalo pag nag-aaral sa CBBA, yung panganay ko, nako, nasubukan nga po niya na sunugin yung diary sa harapan niya. Sabi niya, sabi sa akin, wag kang, dyan sabi niya, wag kang, Makikialam, huwag ka makikialam. Wag kang makikialam, gano'n. Wag ko kontra. Wala, umaalis na lang nga po ako kasi alam niya ni Papa kasi, ni Brother Mark kasi, nangyari po talaga yan sa amin. Wow. Tapos yan si Steve, gano'n din po. Pagka medyo matigas talaga din ang mga ulo. Kaya ngayon lang po hindi na niya nagagawa yung manuntok, mamalo. Pero may time pa rin po talagang napapala. Malaki na may natutunan naman yung mga bata. Makikita mo naman sa mga bata eh. Maganda yung ginawa ni Brother Mar. Makikita naman natin sa mga bata ang resulta eh. So, hindi magiging matino yung mga ganyan. Mga bata na yan, lalo't mga lalaki pa yan. Kung hindi nakatikim kay Brother Marion. That's the Bible eh. That's the Bible eh. So, makikita natin, ang kagandahan dito lang, ikaw mismo ay nagiging instrumento para yung mga bata ay matuto. Hindi lamang ikaw eh. So, nakikita niyo po ba ang duty niyo, mga kapatid, yung mga asawang babae, na hindi lamang para sa iyo eh. Hindi lamang ikaw, kundi pati yung mga anak ay tuturuan din ng nanay na mag-cope up sa busy nilang tatay. Amen. You see? So kasi kung hindi gagawin yon ay talaga naman, sabi nga ni Steven, kulang sa lambing muma, kaya tahimik. Patay ka. Mukhang may observation dito si Steve. Opo, Pastor. Yan. Pero ako'y naniniwala talaga, no? Sabi nga ni Christy rito si Christy, Pastor, Sister Juby, yung one of your mother's audience during the first TBL aired, tunay na Kristiyanong asawa ng sundalo talaga. Stable kasi, nakakonect sa church silang pamilya. Kasama ko sa nursery, Sister Juby. Monja Plumentera. Yes, See? Which is very true. Kapag lagi ka nakakunik, kaya nga ito ang sinasabi natin. Kaya meron tayong programang ganito para lumakas ang loob ng mga babae, mga asawang babae, na medyo nawawala na ng parang tiwala sa salita ng Diyos na pag prinactice mo to, ang tingin ng mga asawang babae, talunan lang ako eh. Yeah. Ako lang ang nagpa-practice eh. Yeah. Pero saan ka i-bless? Ang problema
problema rito, hindi i-bless. Ang gusto nating i-bless, mga kapatid, yung relationship. That's it. Pero ikaw, siyempre, involved ka sa relationship. That's right. Hindi mangyayari magkaroon ng long-lasting relationship kung walang long-lasting practice That's ng right. kailangan sa magandang relationship. That's it. Amen. So, we must practice the Word of God. Yun ang pinakamaganda rito. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung two words na yun submission and love. Amen. Na makikita yun. So, gaano man kabisi ang tao, pag merong submission, merong love, ay walang problema dyan. Correct, sir. Kasi, yun actually ang magmamando Yung dalawang words na yun That's right. Yun ang magdadala ng relationship. Kaya, ngayon ang problema, alin at ano ang nagdadala ng relationship ng mag-asawa? Di ba? So, yan ang problema Hindi natin ma-define na ngayon. Ano ang nagdadala? Yeah? Pinakampangit nito kapag ang nagdadala ng relationship ng mag-asawa ay yung telenovela. Telenovela. Yun ang nagdadala. Yun ang pinakampangit. Yung mga wag na natin banggitin. But anyways, yung mga impluensya ng mundo, yun ang pangit. Nawawala na yung pinakang basic, kapatid, na importante sa mag-asawa. Yeah. You see? So, sa ginagawa mong ito, Juby, ano naman ang nakikita mo na nagiging tulong kay Brother Mar? Ano po, Pastor, bali, ito po bali 23 years na po kaming nagsasama ni Brother Mar. Andun po yung, syempre, ups and down na problema. Hindi po 23 po. Wow. 23. Wow. Going for Hindi silver. po yung problema, Pastor, hindi po maiwasan na nagkakaroon ng problema, no? Bali po, pagkaganyan po ang nagiging sitwasyon namin ni Mar. Minsan po kasi, hindi po kasi pumasok sa isipan ko na pag kami nag-aaway, nagtatalo, maghihiwalay na nga ako, makikipaghiwalay ako. Hindi ko po yun inisip. Kasi ang unang-una po, dahil nga po, siyempre may mga anak po kami, ayaw ko pong maranasan ng mga anak ko yung mangyayari yun sa amin. So, ang ginagawa ko na lang po is, lagi naman tayo through prayer, na maging maayos, at kahit papaano po, may time nga po parang nagtatampo sa akin, nagtatampo siya. Siyempre po, minsan po kasi ako ay high pitch kasi ako Pag may tatanong sa akin, medyo high pitch, may sagot. Sabi niya sa akin, hindi ka ba makasagot ng maayos? Opo, yun po yung ba't ganyan ka? Yung ganon. Sabi ko, unawain mo na lang kasi ako. Ginagano, unawain mo na lang kasi ako. Kasi dumarating ka talaga sa time na nawawala yung temperance mo. Di ba? Yung pagtitimpoy mo nawawala. So, ang na lang po, ang pinakamaganda pong ginagawa ko na lang dyan is hindi na ako magsasalita. Tahimik na lang muna ako. Kaya pareho kami, tahimik siya, tahimik din po ako. Walang away, di po ba, Pastor? Yeah. Ayun po yung walang away. Parang basta, na lang, tahimik na lang kayo pareho. So, ibig sabihin nun, sabi nung, may anak po ako, at least tatlo, sabi niya, si Jam yata yun, sabi niya, Ma, si Papa tinuturo niya, tahimik kasi Sabi ko, iwan ko sa kanya. O, gano'n. Opo. Alam po yan ni Brother Mar, na basta pag tumahimik kami pareho at yung mga anak namin nakakapansin, tatanungin ako. Ako po yung tinatanong ng mga bata. Sa akin po kasi lahat halos yan nagsasabi. Kahit halimbawa po, ito pagdating sa financial, sabihin niya, Ma, kailangan ko ng pera. O bakit sa akin kayo nagsasabi? Si Papa may pera. Basta po, napunta na sa pera. Ganun po ang ginagawa ko. Ang ginagawa ng mga anak ko, ako yung sinasabihan. Indirect approach, Ako naman po ngayon ang magsasabi kay Papa nila. Parang ganun. Pagdating po kasi kay Brother Mar, ano siya tawag dito, pagdating sa mga ganyang pangangailangan ng mga anak namin at saka ako, sa akin, ganun, andyan siya Tapos, hindi siya yung, hindi naman natin sabihin perfecto yon, nagkukulang din naman sa pagka, sa family.
hindi lang pera naman kasi ang napupunuan ng pamilya, di ba? Na may ibibigay lagi, may ganun. So ngayon po, ang ano niya, yung time niya sa amin, dahil nga nagtatrabaho siya, pag umuwi po yan sa bahay, Pastor, nakaupo kami dyan sa sala namin, maliit na naman yung sala namin eh. Magsasalita yung kakausapin kami, hindi nawawala sa kanya yung pagsasabi sa amin kung ano yung ina-instruct niya, lalo sa mga anak namin, sa pag-aaral niyo, kumusta. May follow-up po hindi talaga siya Sinicheck nawawala. talaga? Opo, Pastor, hindi talaga Wow. siya nagkukulang sa pagdating sa ganon. Tahimik lahat. O, Steve, o Gab, ikaw, Jam, kumusta? Wow. Kahit ako ganon din po yung ginagawa ko sa mga bata. Kasi po lahat po talaga kami is busy. Kaya doon ako na ano kay Brother Mal. Kasi hindi siya yung tipong tatay na bahala kayo, binigyan ko na kayo ng pera eh. Bahala na kayo, hindi. Talaga pong dumarating po talaga lagi sa bahay yan. Yan ang totoong leader. Sa bahay yan. Yun Yan po. ang totoong leader. Chine-check niya yung kanyang ginagawa. Totoo po yan, Pastor. Pero alam mo, sa pag chine-check, kasi karamihan mga misis, pag chine-check, nagagalit sila. Anong ginawa mo dito sa perang ito? Anong ginawa mo? Ganyan. Para kunti lang binigay mo, naghahanap ka pa? Yun! Nagbigay ka pa, tatanungin mo. Yan. Sakto yan. Yan ang mga ano dyan. Saktong word sir yun. Yan. Kunti nga nang binigay, maghahanap ka pa? Oh. So, tama yan. Tama, Hindi ka na yan, nagbigay. tama. Hindi naman sa naghahanap ng sukli, pero nagbabaka sakali lang may sukli. Ay, totoo po yan, Pastor. Totoo po talaga yan. Sa akin po nangyayari yan. Bibigyan ako, hanbawa, kagaya po niyan, Pastor, yung kanyang, siyempre, pension niya. Kaya nga sabi niya, bakit laging kulang? Kaya ganyan ako. Sabi ko, ngayon pa, sa sobrang mahal ng bilihin, hindi, sa totoo lang po, sa asawang lalaki, napunta na tayo sa pera, hindi po kasi nila alam kung anong wala sa loob ng bahay. Eksakto. Hindi po talaga nila alam. Basta makikita lang nila, basta may ulam dyan, may kanin dyan. Yung mga maliliit po na bagay, hindi po nila nakikita. Ako po yung taong bahay. So, kung ano yung kulang, nag-ano lang naman kalaking halaga yon, bibilhin ko na talaga po yun. Kasi, kung aantayin ko pa po si Brother Mar na, pabili mo ako ng ganyan, bili mo ako. Hindi, bali ako po talaga ang bumibili. So, ayun po, may time po talaga na, kina-question niya po ako dyan. Yeah. Ang problema kasi nakikita ko, may mga babaeng hindi rin kasi detalyado. Yeah. You know, kasi kaming mga lalaki, That's right. mahilig kami sa details. That's Kasi, ano yung ganito? Kasi Kailangan ng ayaw namin Yeah. na masayang ang mga resources. Kasi, baka meron namang mga nadodoble na dyan. Baka yung patis at saka asin, baka pwedeng asin na lang kahit walang patis. Yun. Yeah, so, ganun ang ano dyan. So, bakit bumili ka pa ng patis? May asin din lang naman. So, walang problema. Pagka may patis naman, wala namang problema yan. Kasi masarap din naman may patis, may kalamansi Pero, kung asin lang muna, ang naaabot ng ating budget, sa asin lang muna, kahit walang patis. Yun ang mga ganon. So, mas maganda, nakakatulong din yon pagka kayo ay nag-o-open, nagiging detalyado rin kayo. Parang yung Kasi- ano po sir excuse me po. Parang yung ano actually yung naalala ko tinuro din na i-share nung naalala niyo po pinag-share niyo si Sir Noel sa kanyang budgeting style. Naalala niyo po 'yon. Hindi pumapasa kay Cynthia yun. Hindi daw po pumapasa. Pero yun yung sinasabi ko. Ang napakaganda po kasi yung parang yung ginagawa rin natin dati sa bahay. Kailangan tinatanong niyo po si nanay, ilista mo yung kailangan natin dyan. And then, pagka nakalista, of course, tama yung sinabi mo, Ma'am Jovi, kasi kayo naiiwan sa bahay. Papalista niya yan, papalista niyo po kay nanay yun eh. Tapos kayo kayo ngayon yung magsasabi nun. Kayo ngayon yung, ang ginagawa niyo po nun, naalala ko sa bahay, ginagawa niyo yun, pagka nilista niya na yun, sasabihin niyo, ito, titingnan niyo kung ano yung tatanungin niyo pa, anong pinaka-priority dito. You see? So actually, the same thing po eh. Nanonood siyang, ginagawa ko sa kanya. Send mo sa akin, ano yung priority dito? Tapos kaya minsan, lapit nga sa akin yan, baka pag may blessing tayo, pwede naman natin bilhin ito. Kahit gamit sa bahay. Pero pag nakita ko po na katulad ng sinasabi nyo dati sa amin kay Ma'am Lerma sa bahay, pag nakita ko na gagamitin niyang sa bahay, ilalagay ko yun sa priority list. Kasi gagamitin yun para sa bahay.
gagamitin. Hindi siya parang pandagdag Stock. Hindi lang sa pandagdag stock. Minsan buibili naman si pastor ng stock na sa amin dati sa bahay. I mean yung kumbaga pan, halimbawa ngayon, pan, bibili kami ng pan. Sabi ko kasi yung sticky pan ng pan wala na. So, kita ko pwede pa gamitin kung tutusin. Kaso yung function na kailangan namin hindi na naman si-serve. So, sinabi niya, baka pag may blessing, pwede na isingit. So, ibig sabihin niya, sinasabi lang ni Pastor, inaalam natin para tama yung sistema ng paggastos. Amen. Yeah. Kasi ang budgeting, ang tinuturo ni yung Pastor, ang budgeting sa amin lalaki pa rin. Bagamat kayo yung taong bahay, but still you have to consult us para tama yung takbo ng pera sa loob ng bahay. Amen. Yun kasi ang papel namin. Tama naman po Pastor, di ba? Yun ang tinuturo niyo. Parehas mo nung yun yung sinasabi ko parehas yung sinasabi, ginagawa rin natin dati po sa bahay. The same thing, ginagawa ni Ma'am Lerma pag ganyan. Minsan may binibili rin naman po si nanay talaga na hindi niya naman nasasabi. Alam ko naman din yun. Pero, minsan, yun nga, sinasabi nga natin, minsan may mga pagkakatok na dadaan lang sa lambing. Nadadaan lang sa lambing. Pagka hindi pa talaga binibili, bili naman tayo ng ganito, ganyan. Minsan, Doon na sir papasok ang himas. doon na mapasok ang himas. No, pero alam maganda yung sinasabi ni Juby kanina na siya ang lapitan ng mga pangailangan ng anak niya. Totoo naman yun. Minsan, kaya naman hindi gaano nag-a-approach yung mga bata sa tatay nila kasi alam nila na na busy yung tatay nila. You see, ngayon, ang nanay, yun ang magaling maghanap ng tiyempo. Oh, di ba? Kayo mga asawang babae, kayo yung magagaling humanap ng tiyempo okay. Paghalimbawa, andyan, alam mo, pagka sasabihin ng nanay, alam ko may kailangan ka, yung anak niya, okay, pero wag mo na, akong bahala dyan. Okay, hanapan ko ng tiyempo yan. Pagdating yan, hindi pa pwede yon. Okay. Hindi pa pwede. Kinakailangan makahigop muna yan na mainit na sabaw. O kinakailangan muna yan kumain. O kinakailangan muna yan mapunasan. Okay. Kung pinupunasan. Parang may reklamo rito sa studio Yeah. But anyways, so, ibig sabihin, magaling ang nanay. Whether we admit it or not, magaling ang nanay o ang asawang babae at mapapagkatiwalaan sila sa paghahanap ng tiyempo kung kailan nila kakausapin at sasabihin ang pangangailangan nila sa loob ng bahay. Tama. Sila yung magagaling. Sila yung expert sa bagay na yan. Kasi alam mo na yung routine Alam mo na yung, anong tawag nito? Yung mode ng iyong asawang lalaki. Di ba? Alam mo na Ngayon, maaaring pag nakahiga na yan, o maaaring, sige, mas pahinga ka muna dyan. Pag nakahiga, masamasahin. Habang minamasahe, siya nga pala. Yan na. Habang nasa bed, nagaganito. Siya nga pala, may sasabihin pala ako sa iyo. Magaling sila sa ganyan. Eksperto kayo sa ganyan. Ngayon, pagdating sa bagay na yan, baka kinakailangan nyo ng kodigo. Isulat nyo sa mga kamay nyo na kung ano yung mga kailangan. Siya nga pala, wala na tayong toyo. Siya nga pala, yung anak natin, kailangan bumili ng sapatos. Alam mo, ganyan. Abay, yung pagkamagandang pagkahimas mo, hindi hamas. Hindi, yung magandang pagkahimas mo, ay, pambihira. Kahit na magkanong sapatos yan. I'm telling you, gagawa ng paraan yung asawa ninyo. So you understand, eto ngayon, ang issue natin dito is how to cope up with your busy husband. That's right. You see, kung paano mo, yung bang, so nakikita mo pa rin na kahit gaano siya ka-busy, hindi niya rin nakakalimutan at hindi mo rin makakalimutan ang mga tungkulin na dapat gawin para para manatili na merong long-lasting relationship. Yun ang pinakamaganda dyan, mga kapatid. Parang sabi ni Joy, sounds familiar daw. Sakto sinabi mo, sir. May sinabi po dito si Ma'am Grace. Ma'am Grace Samantha, sabi niya, sa amin sa tatay nahingi ang mga anak ko kasi alam na bibigyan sila. Nasa kanya ang finance. Opo, ang alam ko nga, si Shobi, hindi naman nahingi yan. Binibilhan na talaga ni Brother Alien. Sana all. Sana all. Hindi, ako rin kasi, alam ko, sa akin, personal, no?
Lalo-lalo, nung nandun pa si John Hill, buhay pa si Lerma noon. Pero nawala na si Lerma, si Maki nilang kasama ko at may asawa naman si John Hill. Tinatanong ko naman si Maki, ano kailangan mo, Mak? Parang wala na siyang kailangan eh. Sabi ko, yun, masyado ng luma yung sinusuot mo yan. Bili tayo. Meron pa ako dyan, tay. Parang ayaw. May ano kasi kayo, meron din po kasi kayong ano lang, masingit ko lang. May naituro lang kasi kayo sa amin na pagdating sa personal, mas priority kasi na gastusan yung ginagamit sa ministry. Yan. Amen. Yun, ganun lang. Mas mahalaga ang simento kaysa... Kaya pag sinabi na Kaysa pangilalim. medyo luma lang medyo mas pinagkaya si Maki, di ba nakita niyo po, mas napagkagastusan niya yung ginagamit niya sa media ministry kaysa sa personal. Tama. At saka personal testimony rin po. Maki, binuhat kita kapag mga bata. naiayos, Ano, Cynthia? testimony lang po. Kapag naiayos na nga po yung paano i-establish at i-organize yung gastusin sa bahay, darating sa oras talaga na parang wala ka nang bibilhin, sir eh. Tama. Parang maayos na yun lahat, hindi na mabigat. Tama. Kaya kung medyo nasa crooked pa tayo, iayos na, ilista. Sa amin po personally talaga, tama si Sir Joe kanina, nakalista lahat ng pangangailangan sa kusina, ililista, personal, ililista. Nung una, sir, talagang pahirapan na merong mai-slash muna, ilalagay sa second priority. At darating na iyon ay mabibili rin. Pero biyaya ng Panginoon ngayon, nagiging priority. Kahit nga hindi nakalista, sir, binibili na rin ni Brother Noel. Kasi noong panahon kasi, limitado pa yung budget. Yun! Resources. Totoo, For example, nag-aaral pa si Pauline. Ngayon, nagtatrabaho na. So, kumbaga sa may extra na yung dating panggastos kay Pauline, napupunta na kay Tricia. Hindi, totoo, di ba? So, at least, nakamenos na yon, wala na yon. So, kumbaga sa yung mga dating ini-slash, ngayon, kahit nga, sabi mo, wala sa listahan, pero nakikita nyo, kapag meron kayong asawang ganyan, yan ang nagpapahayag na napaka-organized ng asawa ninyo. Amen. At yan ang kailangan ngayon sa pamilya na itinuturo natin sa mga young people. Amen. Na dapat matutunan ng young people. Kasi ang importante talaga, mga kapatid, yung ma-organize natin na mabuti. Pero huwag mawawala yung pinakang-basic. Submission and love. Yun ang huwag mawawala yan. Kapag merong ganyan at lahat nakapatong na lang dyan, yung budget, yung mga time, lahat nandiyan nakapatong dyan sa submission and love na yan, wala kayong problema. You see? Pero pagka tinanggal nyo yan, ay wala, may problema tayo dyan. That's right. Totoo po yan. Correct. See? So, kaya nakita ko po sa sinasabi niyo ni Ma'am Jovi, ang isa sa nakikita ko, yung sinasabi niyo po kanina, kitang-kita po natin kay Ma'am Jovi yung sinabi niyang respect doon sa trabaho ni Sir Mar at sa ginagawa ni Sir Mar. Kaya yung pag-catch up niya, at sa nakikita ko lang po ngayon, kaya magandang testimony kasi yung pag-catch up niyo po sa business ni Sir, how to cope up with your busy husband kay Sir Mar, talagang nakikita pa rin natin na Diyos pa rin na naitataas. Kasi nandoon pa rin tayo sa posisyon natin. Nagagampanan pa rin natin yung posisyon natin at naipapakita natin yung respeto nyo po sa Diyos. Imagine na, eto mga kapatid, no? Hindi na tayo magtatagal mga kapatid. May sasagutin tayong question dito mamaya ni Ging. Alam nyo, katulad sinabi ni, busy nga si Brother Mar. Kita nyo. So, pero hindi naging sagabal yon para hindi niya malaman ang pangangailangan ng kanyang pamilya. You see? So, sabi ko nga sa inyo, si Juby marunong siya maghanap ng tempo. Tamang tempo. Kung paano niya kakausapin si Mar para sa pangangailangan. Paano niyo maililay down. You see? Hindi kayo po pwedeng, nag-lay down kayo. Tapos sabi nyo, pwede ba mamaya na yan kasi pagod? Wala ka nang time kung kailan pa tayo mag-uusap? That's right. Yun ang matindi dyan. Hindi. Kaya sabi ko sa inyo, maghanap at ipasok ninyo, get involved sa business niya. Amen. Get involved. Huwag nyong busy na nga yung tao, nahihirapan na yung tao, napapagod na yung tao, dadagdagan nyo pa. Siguraduhin ninyo na pwede nyo namang maipasok yung pangailangan na hindi mapapagod uli ang inyong asawa. You see? So magiging parang sa halip na maging burden, ay ma-unload pa yung burden niya.
Yun ang maganda po niyan. Alright. Sabi sa tanong, paano po yung asawang lalaki yung di marunong mag-budget? Kaya meron tayong programang ganito. Kaya itinuturo natin. Kasi, totoo naman po yun eh. May mga lalaki na talagang hindi sila nakarinig ng ganito. Sabi ko nga sa inyo, ang alam lang ng mga karamihan mga lalaki, manligaw. Yun lang. Yeah. At pagka nagkaintindihan, ayun, salpo ka na. Oh, alam nyo, maganda na maunawaan ng mga lalaki, lalong-lalo na kung paano nyo siguro sa mga susunod, paano maiwasan ng tukso, paano hindi may involved sa tukso. Pero yung mga lalaki, you know, yan ang mga susunod na usapin natin Friday dito. issue yan, Yeah. Friday. Show. Meron din naman sa babae kasi minsan ang babae rin ay nagpapakita. Pero kahit na ganon, pag alam mo kung paano iiwasan yon sa pamagitan nitong usapin natin ngayon na maiisipin natin, no? Kasi karamihan ang nasa isip lang kung anong nakikita eh. Hindi mo nakikita kung anong susunod doon sa hindi mo nakikita. What is behind. Kumbaga sa pag bumili ka ng kotse ngayon, ang mura-mura ng down payment, yung bang wala pang down payment. Pero pala, may mga hidden charges. Oh, yun. Yun. May mga hidden charges yan. Kaya, yun ang sinasabi ko. Sa mga hindi nag-iingat, may mga hidden charges yan. So, may kita natin mga kapatid, sa punto na ito, kay Juvie mga kapatid, no, na siya ay naging instrumento para gumaan ang tungkulin ni Brother Mar pagdating na sa bahay. Hindi naman sa tinatanggalan natin pero sinasabi ko nga sa inyo kung paano mapipreserve yung or ang preservation ng long-lasting relationship ay nandoon kung paano mo i-cope up ang sarili mo doon sa busy husband. You see? So makakatulong po yan para mag-build ng long-lasting relationship. Okay? So, kaya maganda po ito. Kaya sa ganito, sa mga programa natin na ito, natutulungan natin yung mga lalaki na kung paano kayo magbabudget. In fact, magandang usapin na. Pakikalkal nyo lang naman po. Hindi ko na matandaan kung ano yung date ng mga pinag-usapan natin yung budgeting, di ba? Ang ganda ng mga issues na yun eh. No? Kaya napakaganda nandito tayo para matulungan natin yung ating mga kababayan, yung ating mga kapatiran, at lalong-lalo na mga kalalakihan. No? Ay, sa usaping pagkalalaki naman, nakakahiya naman mga lalaki na mas mukhang smart pa yung babae. Hindi magandang tingnan yun sa pamilya. Dapat tayo hindi naman tayo ang niligawan ng babae. Tayo ang nangligaw sa babae. In other words, tayo nagpasimuno nito. Sana naman, alamin po natin yung mga bagay na pangailangan sa relationship at saka sa family. Ganun po yan. Dapat pagsikapan naman natin yun. Ako naman hindi naniniwala doon sa mga tali-talino eh. Sabi nga ni Pastor Dexter niyan discartology yan. Correct, sir. Discartology. Discartology yan. Yan totoo yan. Nandyan ang talino mga kapatid sa discartology. Diskarte sa buhay. So, pamamaraan, mga kapatid. At wala na ibang the best na pamamaraan maliban ng salita ng Diyos. Correct. Okay? Alright. Tayo po'y magpapaalam po muna tayo ngayon, mga kapatid. At ako'y naniniwala na kahit papaano, ipagpapatuloy po natin ito. No? Kung susunod na Tuesday ay available ulit. Si Sir Jube, maganda hong usapin ito. Kasama si Sir Mar. Yeah, baka kasama na si Sir Mar. Hinahamon ko na si Mar. Amen. Pero kung ganito ang schedule naman ni Mar, naunawaan natin yan. Opo. Kung si Juby marunong mag-cope up ng schedule ni Mar, matuto rin naman tayo. Actually, Pastor, kagabi po, pagdating niya, sabi ko pa, pwede ka bang umabsent bukas? Sabi niya, bakit? Tapos kinuwento ko na. Sabi niya, pwede ba ikaw lang muna? Muna. Ikaw na muna ha. Pwede. Sa susunod, kasama na siya. Yan. Ayan na talaga. Hamas at Himas. So, alam nyo, yan maganda makarinig din tayo dyan. Ngayon, naririnig natin mga kapatid. Gusto ko makarinig dito ng mga asawang lalaki na magpapasalamat sa kanilang mga asawang babae na kung paano mag-cope up. Paano sila unawain sa kanilang pagiging busy. Oh, 'di ba? Napakaganda na yung asawa mo simula sa pulsa pa simula, yan pa rin yung asawa mo hanggang ngayon. Amen. 'Di ba napakaganda?
Alright. Lalo So, na mukha yatang nawawala na yung ating programa. Okay. At anyways, so salamat na tayo po ay inabot na ng oras. Mas nauna yatang namatay yung mga operator kaysa sa atin. Okay? Alright. But bibigyan natin muling pagkataon si Sir Juby para magbigay ng huling pananalita para sa mga masugid nating taga-subaybay. Yes po. Ang masasabi ko lang po, Pastor, sa mga kasama ko dito na bilang asawang babae at ina ng mga anak, lagi po nating unawain ang ating asawa. Yun. Sa kabila ng kanyang kabisihan, andun pa rin po yung respeto natin. Yun! Kasi nga po, may time na, syempre hindi pa na natin maiwasan na nagkakaroon ng problema. Pero sa biyaya lang po ng Panginoon at gamitin lagi natin yung salita ng Diyos at yung ating naririnig dito sa mga preaching, sa church, sa Bible, magbabasa naman po natin yan. Yun nga lang po, hindi naman tayo perpekto, ngunit pwede po natin gawin na ang ating asawa ay unawain. Amen, amen. That's good. At salamat, talagang kailangan talaga maunawaan natin mga kapatid yung yung salitang respeto. Napakalaking bagay talaga ito, okay? All right, para sa ating mga co-host, Cynthia. Napakagandang maging bahagi nitong gawaing ito na The Baptist Lunch na kung saan talaga ay tayo natututo sa bawat isa at napakalaga na nakasama natin muli ngayon na ating mahal na pastor. Yes. At maging ang presence ni Ma'am Joby, marami pong salamat at abangan natin uli next Tuesday. With Sir Mar. Yeah, at napakaganda muling maalala natin. Actually, lagi na itong sinasabi na ating mahal na pastor, paano tayo magkakaroon ng maayos na pamilya at additional na ngayon. Additional ito, bonus na sa atin ito. Malaman natin muli na kailangan natin ng respeto at pagmamahal. Hindi lamang ito natin sasabihin, kundi makikita rin sa action natin. Mga nanay, pakita natin yung ating lambing sa ating mga asawa. Yun. Huwag ipakita ang hamas, kundi Yun, nasa pambihira asawa. palagay ko. Amen. Palagay ko may hihintayin talaga si Mahamas. matindi. Lolo Pogs, may hihintayin talaga. Mayroong mahamas. All right. Marnelli, Opo, may aabangan. May aabangan. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Jovi for sharing your testimony to us. Tunay mga iba yung kamandag ng mga swag. Uy, talagang Opo. huya talaga. Kakaiba yung huya talaga. And I also would like to, yung nag-cut sa akin ngayon na episode is, sinabi ni Pastor yung, even as Christ. Kasi kung yung bilang asawa, yung sarili mo lang lagi titignan mo, yun magsi-self-pity ka. Yeah, and then yeah. you feel incapacitated, ganyan. Mag-self-destroy ka eventually. So, para iwasan po natin yon, we look at our husbands the way Christ look at them. Yun. Even as Christ. So, sige lang, go lang ng go. Kasi in the end, di ba, all of this, we are all victors. So, we just have to pass by. Pagdaanan lang natin to dahil in the end, it was already won sa cross ni Jesus, diba? We are already victors. So, go lang ng go, mga asawang babae. And ma'am, we're excited with Sir Mar next Tuesday. Wow, amen. All right. Pastor Dexter, panghuli. Yes, maraming salamat, sir. At sa lahat ng mga nakinig at nakisama namin sa The Baptist Lunch, no? Kananayan. I hope na meron tayong kahit katiting na ating mga narinig ay ating pong panghawakan at i-apply natin. Napakaganda na ito'y hindi ka mawawala. Hindi ka mawawala sa sirkulasyon, hindi ka mawawala sa hulog kapag atin ang talagang in-apply lahat ng instruction mula sa Biblia. Yun naman po at muli, magandang tanghali po sa inyo lahat. All right. Joe. Muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, North, South, and East, West Corners.
I believe kayo po ay pinagpala sa ating pong episode ngayon po, linggo na ito sa pagbubukas natin ng The Baptist Lunch Program. And thank you ulit, Ma'am Jovi. And totoo po yun. Looking forward na makasama natin dito sa Sir Mar. It's always a great blessing that we're receiving the truth and the principles of God's Word through the testimony of our brethren. God bless you all. And let's continue to be steadfast on the principles of God's Word. Alright, amen. At muli, nagpapasalamat po kami. No? Kaya huwag po natin kakalimutan mga kapatid. Ano man ang mangyari sa loob ng pamilya, sa relationship, always go back to the basic. Amen. Balik kayo lagi doon sa basic. Ano yon? Yung common ground. Ano yung common ground dito sa usapin na ito? Alright? Submission and love. Okay? Pag hindi nawala ito, hindi mawawala ang Panginoon. Okay? Laging in Christ, laging as Christ. You see? In Christ and as Christ. Okay? So, yan ang pinamaganda na makita natin. Lagi po yan. Pag anuman, pagka medyo umiinit na ang ulo, alright, balik doon. Anong sabi ng Bible? Alright. Pagka medyo hindi na nag-iimikan, ay huwag naman patagalin ang hindi pag-iimikan. Kasi mag-iimikan din lang naman kayo. Bakit patatagalin pa? Yun ang matindi doon. Oh, patatagalin pa. Oh. Papasok ang pride. Oh, papasok talaga ang pride. Yes. Pag pinatagal nyo yan, yung hindi pag-iimikan, makikialam na dyan ang dyablo. Yun. At pag nakialam na dyan ang dyablo, tapos na tayong lahat. Wala nang magaling dyan. Maliban lamang uli, napapasukin nyo na lang kaagad ang Panginoon. Kaya laging in Christ as Christ. Okay? Your fear in Christ, your love in Christ, submission in Christ. Why? Because as Christ love the church. Okay? So, yung pag-ibig ay nakay Kristo. At kung yan ay nakay Kristo at ikaw ay nakay Kristo, gawin din natin yan na katulad ng ginawa ni Kristo. Okay? Alright. So, I hope nagiging maliwanag po ang lahat ng ito, mga kapatid. At muli, maraming salamat sa mga nagsubaybay. At ang inyong paboritong TBL ay lagi pong naririto. Hindi po ito mawawala, mga kapatid. Hanggat tayo po, hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, ay naririto po tayo lagi. Okay? Para makatulong sa inyong simbahan at manatili na merong laging long-lasting relationship. Okay? Nagpapaalam po kami sa lahat ng taga-subaybay. Mahal ko po kayong lahat, mga kapatid. At magkita-kita po tayo sa darating na Biyernes. No? At by the way, huwag niyong kalimutan isama sa panalangin ang revival po doon kila Pastor Lowy. Ano ho? Bukas ng gabi at sa buong maghapon ng Webes. Okay? All right. God bless you all and God knows I love you all. Bye. God bless. See you on Tuesday.